ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Saan ba nagpupunta ang mga taong sawi? Walang iba kundi sa taong nakatakda para sa kanila. Matapos nating kilalanin ang sari-sariling istorya nila Sol at Luna, atin namang maririnig ngayon ang kwento ng pag-ibig nilang dalawa. Paano sila pinagtagpo ng tadhana? Saan kaya mauuwi ang kapalaran nilang dalawa? Mula sa sulat na pinadala ni Estrella ay sabay-sabay tayong kiligin at maantig dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Estrella at sumulat ako sa inyo, Papa Dudut, para ibahagi ang kwento ng dalawang pinakaimportanteng tao sa buhay ko, sina Sol at Luna. Taong 1970s noong pareho silang natutong umibig, pero sa kasamaang palad, ang mga taong inibig nila ay nawala sa kanilang mga palad. Si Sol ay nakaranas ng malalangit at lupang pag-ibig, kung saan ay hindi niya naabot ang estado ng babaeng kanyang minahal na si Belen. Sa kabilang banda, nagdadalamhati naman ang puso ni Luna nang mawala sa kanya ang lalaking pinakamamahal niya na si Manuel dahil sa isang aksidente. 5 taon simula nang pumanaw si Manuel, nanatiling sarado ang puso ni Luna para sa panibagong pag-ibig. Si Manuel ang pinakaunang boyfriend niya, Papa Dudut, at para sa kanya noon ay wala nang makahihigit pa sa pagmamahal na ipinadama nito sa kanya. Kaya naman sa halip na hanapin sa ibang tao ang pag-ibig na nawala, ay hinayaan na lamang niya ang puso niya na magluksa. Malaki naman daw po ang naitulong ng oras at panahon para maghilom ang sugat sa puso niya. Nakatulong din na noong mga panahong yon ay nakahanap siya ng panibagong trabaho. Mula sa pagiging kasambahay sa pamilya ng kaibigan niyang si Patricia, ay nagkaroon ng opportunity si Luna na ipakita ang galing niya sa pagluluto. Sa tulong ni Patricia ay nakapagtrabaho sa kusina si Luna noong nagtayo ng sariling restaurant ang isa sa mga kaibigan ng mga magulang nito. Kumusta ka naman sa bagong trabaho mo? Maayos naman, madaming tao. Nakakapagod pero masaya kasi nagagawa ko yung gusto kong gawin at yun ay ang magluto. Sabi ko nga, bagay sa'yo yung trabahong yun eh. Kasi alam kong mahal na mahal mong pagluluto. Talagang kilalang kilala mo na ako, no? Oo naman. Hindi lang kaibigan ang turing ko sa'yo, kundi parang nakababatang kapatid na rin. Kilalang kilala na talaga kita. Salamat. Maswerte ako na nakilala kita. Kayo ng mga magulang mo. Malaki ang naitulong niyo sa buhay namin. Kaya habang buhay kong tatanawin ng utang na loob lahat ng mga bagay na nagawa niyo sa akin at sa pamilya ko. Walang anuman. Kung ano man ang meron ka ngayon, yun eh dahil karapat-dapat ka sa mga biyayang natatanggap mo. Matanong ko lang, yung puso mo, kumusta naman? Maayos na. May naiwan pang bakas mula sa sugat, pero maayos na. Naghihilom na. Nakakapanghinayang ano? Huwag mo nang balikan yan. Paiiyakin mo na naman ako eh. Pasensya ka na, hindi ko lang talaga maiwasang maalala si Manuel kasi sobrang ganda ng naging pagsasama niyo. Nakakalungkot lang na maaga siyang binawi mula sa'yo. Hindi natin hawak ang buhay natin eh. Kahit gaano pa tayo kaingat, kung yung mga tao sa paligid natin walang respeto sa buhay nila, may madadamay at madadamay talaga. Ano na kayang balita sa nakabangga sa kanila? Ang sabi may nasagasaang tao rin daw yung sasakyan habang tumatakas eh. Hindi ko alam. Simula nung nawala si Manuel, hindi ko na binalikan yung puntong yun ng buhay ko. Masakit eh. Pinilit ko na lang yun na ibaon sa limot.
Hayaan na lang natin na karma ang sumingil doon kung sakali mang hindi pa siya nahuhuli. Tama. Ikaw naman, kumusta ka na? Heto. Masaya na ang puso. Talaga? Sinagot mo na ba yung manliligaw mo? Oo, makulit eh. Ayaw akong tantanan. Nakakatuwa naman. Sabi ko sa iyo bagay kayong dalawa. Lagi naman ganyan ang sinasabi mo. Lahat na lang ng lalaki bagay sa akin. Totoo naman kasi. Ikaw ba? May kumakatok na ba dyan sa puso mo? Naku, wala. Wala muna akong plano dyan sa pag-ibig na yan. Totoo ba? Bakit parang iba yung narinig ko sa boss mo? Bakit? Ano bang sabi? Ang bali-balita lang naman may nagpapapansin daw sa'yo dito sa trabaho. Totoo ba? Yun ba? Wala yun. Si George lang yun. Lang? Pwede siyang maging asawa mo sa hinaharap tapos nilalang mo lang? Hindi mangyayari yun. Malabong mangyari yun. Bakit naman? Kasi sarado pa tong puso ko. Hindi pa ako tumatanggap ng taong papalit sa pwesto ni Manuel. May punto ka naman pero sana wag mong hayaang nakasaray ang puso mo kasi kapag nagtagal, baka makalimutan mo na kung paano magmahal. Hindi ko naman tuluyang isinasara yung posibilidad. Pero sa ngayon, hahayaan ko muna manatili dito sa puso at isip ko yung mga masasayang alaala namin ni Manuel. Kasi natatakot ako na kapag may bagong dumating sa buhay ko, baka tuluyan ko na siya makalimutan. Hindi mo siya makakalimutan. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi nakaukit na si Manuel sa puso mo at hindi na yun mawawala pa. Aminado naman daw po noon na noong mga panahong yon ay lagi pa rin dumadapo sa isipan ni Luna si Manuel. Nasasayangan kasi siya sa maganda sanang future nito dahil napakabata niyang nawala. Sa kasamaang palad, Papa Dudut, ay hindi na nila nahanap kung sino ang nakabangga sa kanya na siyang dahilan ng pagkamatay nito. Pero kahit na ganoon ay pilit na tinanggap ni Luna ang katotohanan dahil wala naman siyang magagawa ukol sa nangyari. Ipinagpapasa Diyos na lamang niya ang lahat dahil alam ni Luna na hindi natin hawak ang buhay natin at hindi din natin alam kung papaano ang magiging ikot ng mundo. Simula noon ay nahirapan na si Luna na buksan ang puso niya para sa ibang tao. May pagkakataon nga noon na isang katrabaho ang sumubok na manligaw sa kanya. Mabait naman daw ang lalaki. Maalaga, gentleman at nakakatuwa siyang kasama. Hinayaan niya itong manligaw sa pag-aakalang matututunan din niyang gustuhin ang lalaki. Pero kahit na anong pa-impress ang gawin ng lalaki sa kanya, ay hindi pa rin talaga siya nagustuhan ni Luna. Hindi raw kasi niya maiwasang ipagkumpara si Manuel sa mga bagong lalaki na nakikilala niya sa buhay. Napakataas daw ng standard na sinimulan ni Manuel. Kaya ngayon ay hindi na tinanggap ni Luna ang mga lalaking hindi kayang higitan o pantayan man lang ang pagmamahal at pag-aalagang ibinigay sa kanya ng namayapan niyang boyfriend. Dahil doon ay nanatiling single si Luna sa loob ng 5 taon, simula nang nawala si Manuel, Papa Dudut. Luna! Oh, Patricia! Sandali lang, ilalagay ko lang sa supot tong in-order mong pagkain. Ay, salamat. Naubusan ako ng ulam sa bahay. Mabuti na lang naalala kita kaya dumaan na ako rito sa resto bago ako umuwi. Heto, dinagdagan ko yan para sa'yo. Salamat. Walang ganang tao ngayon ah. Wala nga medyo matumal ang customer ngayon. Pwedeng-pwede kang makipagchismisan ngayon kung ganon. Pwede naman, basta walang customer pwede. Tsaka kilala ka naman ng boss ko Ano bang ichichismis mo? Ikaw ang kailangang magchismis. Ano nangyari sa manliligaw mo? Si George? Oo, George yata yung nabanggit na pangalan sa akin. Basta yung nakwento mo dati na nagbibigay motibo. Ano nangyari sa kanya? Wala nangyari. Bakit naman? Hindi ko mapilit ang puso ko Kahit nautusan ko pa to na bigyan ng pagkakataon si George, wala talaga ayaw. Kaya yon,
sinabi ko na lang sa kanya yung totoo. Ano ba kasi yung pumipigil sa'yo at bakit ayaw mo pa makipagrelasyon sa ngayon? Hindi ko alam eh. Huwag mong irason ng pamilya mo kasi nakakapagbigay ka na sa kanila ngayon. Oo, alam ko. Kahit papano, nakakaraos na kami sa pang-araw-araw namin. At hindi na kami namomroblema kasi pati mga kapatid ko natulungan ko na sila makahanap ng trabaho. Wala nang kaso sa akin kahit nabigyan ko pa ng atensyon tong puso ko. Ganun naman pala eh. Bakit hindi mo sinagot si George kung ganun? Ayun nga. Hindi ko lang talaga nakikita si George bilang kapareha ko sa buhay. Ano bang itsura ng George na to? Nandyan ba siya? Para makita ko nga. Huwag na! Ikaw naman, Patricia, nakakahiya. Titingnan ko lang naman. Baka hindi mo siya gusto kasi pangit siya. Hindi naman ako tumitingin sa panlabas na anyo eh. Ano nga? Anong hindi mo gusto sa kanya? Saan banda siya bagsak? May itsura naman si George. Mabait siya. Mahilig magpatawa. Kaso, hindi ko alam. Basta, kahit gaano ko kagusto makipagrelasyon, kung ayaw talaga ng puso ko, wala na akong magagawa. Sa bagay, mahirap nga namang ipagpilitang gustuhin ang ayaw mo. Sayang. Bakit naman sayang? Akala ko kasi magkakaroon ka na ng date eh. Wala naman sa akin kahit wala pa akong nobyo ngayon eh. Ang gusto ko kasi magkaroon ka ng kasama kapag dumating na yung araw na pinakahihintay ko. Anong araw naman yun? Araw ng kasal ko. Ikakasal ka na? Oo! Nag-propose na sa akin yung boyfriend ko. Talaga? Congrats! Ang bilis naman. Anong sabi nila, ma'am? Siyempre excited din sila para sa akin. Natutuwa ako para sa iyo, Patricia. Parang kailan lang nung pinag-uusapan natin yung future natin. Tapos ngayon, heto na tayo. Unti-unti na nating naaabot yung mga pangarap natin. Oo nga. Kaya dapat ikaw maghanap ka na ng date para sa kasal ko, ha? Naku, parang mahihirapan tayo dyan. Huwag kang matakot sumugal ulit. Alam kong mahirap ipusta ang puso sa isang bagay na walang kasiguruhan pero tsaka ko na makakahanap ka rin ng taong para sa'yo. Wala naman daw kaso kahit na mag-isa lamang sa buhay si Luna noon. Sa katunayan, Papa Dudut ay mas nasuportahan pa niya ng maayos ang pamilya niya noon dahil iisa lang ang goal niya ng mga panahong yon. At yon ay ang makatulong sa mga magulang niya. Simulat sa Paul ay yun naman talagang naging hangarin niya. Kaya malaki ang pasasalamat niya na unti-unti na niyang natutupad ang buhay na gusto niyang ipadama sa kanyang pamilya. Maganda ang trabahong pinasukan ni Luna, Papa Dudut. Maliban sa pagluluto na talaga ang passion niya, ay malaki ang pasasalamat niya dahil mabait at maalaga sa mga staff ang naging boss nito. 3 silang kusinera sa restaurant at pang-4 ang boss niya na siyang namamahala sa restaurant. Tumagal si Luna doon hanggang sa nakuha niya ang tiwala ng kanyang boss. Kalaunan ay sa kanya ibinigay ang tungkulin na mamuno sa kusina. Para kay Luna, hindi pa niya tuluyang naaabot noon ang pangarap niya sa buhay. Pero kahit papaano ay thankful na siya dahil hindi na sila katulad ng dati na isang kahig, isang tuka. Enjoy na noon si Luna sa buhay na meron siya. Hanggang sa isang araw ay biglang nagparamdam ang tadhana. Papa Dudut, patapos na noon ang taong 1975 nang ang mundo niya at ang mundo ni Sol ay pinagtagpo sa hindi inaasahang pagkakataon. Papa Dudut, ang kwento sa akin ay pauwi na raw noon si Luna galing sa trabaho. Ginabi siya ng uwi dahil kinailangan nilang bumuo ng special menu para sa paparating na Kapaskuhan. Bilang siya na ang namumuno sa kusina ng restaurant noon, ay sa kanya nakasalalay ang mga pagkaing ihahain ng naturang restaurant. Habang naglalakad siya papunta sa sakay ng jeep, ay isang lalaki ang nakasabay niya sa kanyang pagtawid. Halatang pagod ang lalaki at para bang wala sa kanyang sarili.
Nakayuko lamang ito at nakatingin sa semento na parabang napakalalim ng kanyang iniisip. Maya-maya ay bigla itong tumawid ng hindi tumitingin sa kanyang paligid. Agad napansin ni Luna ang paparating na taxi at bago pa man magkaroon ng aksidente ay hinabol ni Luna ang lalaki at sa kanya ito hinila pabalik. Dahil sa panik ay natapilok pa si Luna at nawala ng balanse. Sinubukan siyang saluhin ng lalaki pero pareho silang sumubsob sa kalsada. Mabuti na lang daw at walang tao ng mga oras na yon dahil nakakahiya raw ang eksenang yon, Papa Dudut. Namimilipit sa sakit si Luna dahil nadali ang paa nito. Agad naman siyang tinulungang bumangon ng lalaki at sinamahan siyang maupo sa malapit na waiting shed. Aray ko. Yung paa ko. Miss, ayos ka lang ba? Miss, Sa tingin mo mukha ba ako maayos? pasensya ka na. Halika, tulungan kitang bumangon. Doon na muna tayo sa waiting shed. Aray ko. Maupo ka ron. Ikaw kasi, ano bang ginagawa mo? Papatay mo ba ang sarili mo? Pasensya ka na. Hindi ko napansin yung paparating na sasakyan eh. Pasensya. Ako patuloy yung napahamak dahil sa'yo. Pasensya na po. Hindi ko naman sinasadya eh. Masakit ba talaga? Hindi masakit. Kita mo, nakangiti pa nga ako. Maupo ka muna rito. Aray, pati balakang ko tumama sa kalsada. Amin na yung paa mo. Hihilutin ko. Wag na. Baka lalo pang lumalayan kapag ginalaw mo. Magaling akong manghilot. Ako ang nagmamasahe sa mga paa ng tatay ko. Ano nangyari sa tatay mo? Ayun, hindi na makalakad. Sira ulo ka, tapos hihilutin mo tong paa ko? Paano kung hindi na rin ako makalakad? Hindi naman dahil sa paghihilot ko kaya hindi na makalakad si tatay. Nabangga kasi siya kaya hindi na siya makalakad. Paminsan-minsan, hinihilot ko siya kahit na wala nang pangramdam yung paa niya. Ano ba nangyari sa kanya? Pauwi na galing trabaho si tatay nung may nakita siyang nagbanggaan sa highway. Uusisain sana niya yung nangyari kaso biglang kumaripas palayo yung isang sasakyan. Ayun, nadamay pati si tatay. Nasagi siya nung patakas ng sasakyan. Banggaan? Iyan ba yung... Yung may namatay? Oo, ang balita ko, engineer daw yung binawian ng buhay. Kakilala ko yung namatay. Talaga? Oo. Dati ko siyang nobyo. Hala, ang galing. Anong magaling doon? Hindi, ang ibig kong sabihin, may connection pala tayong dalawa. Kasi yung tatay ko at nobyo mo, isa lang pala ang nakaaksidente. Ano nga ang magaling doon? Sorry, wala. Walang magaling sa nangyari. Heto, bebendahan ko na lang ng panyo tong paa mo. Lagyan mo na lang ng yelo pagka uwi mo para hindi mamaga. Pasensya ka na, hindi ako tumitingin sa dinadaanan ko. Wala na tayong magagawa. Nangyari na eh. Sa susunod, tumingin ka sa dinadaanan mo bago ka tumawid sa kalsada. Wala lang talaga ako sa wisyo ngayon. Alam ko naman na lahat tayo ay may pinagdadaanan. Pero wag mo naman bigyan ng problema ang pamilya mo kapag ikaw naman yung naaksidente. Alam ko, pasensya ka na talaga. Pasensya na rin sa nangyari sa boyfriend mo. Wala yun. Nga pala, wala ka bang balita sa nakaaksidente sa tatay mo at kay Manuel? Wala pa eh. Ang sabi, mayaman daw kaya hindi mahuli-huli. Baka nga nahuli na pero dahil may kaya, baka di na natin makukuha yung hustisya. Ang hirap talaga kapag wala kang laban sa mayaman. Sa sumunod na araw ay kinailangang umabsent ni Luna sa trabaho dahil nahirapan siyang maglakad. Hindi niya kayang mag-commute kaya nagpaalam na muna siya sa boss niya. 2 araw siyang absent noon sa trabaho niya, Papa Dudut. Halos isumpangan niya si Sol. Kung hindi kasi dahil sa kanya ay hindi sana nasayang ang 2 araw na sahod niya. Ganon pa man ay wala na siyang nagawa at hinintay na lamang niyang maghilom ang paa niya bago siya bumalik sa kanyang pagtatrabaho. Papa Dudut, muling nagtagpo ang landas nila Luna at Sol matapos ang ilang araw.
Pauwi na ulit galing sa trabaho si Luna noong bigla siyang nilapitan ni Sol para kumustahin. Kwento ni Sol na ilang araw na pala niyang inaabangan si Luna sa may waiting shed kung saan sila nagkakilalang dalawa. Nakokonsensya raw kasi siya sa ginawa niya kaya para mapanatag ang loob ay gusto niyang humingi ulit ng dispensa sa dalaga. Hindi naman nagtanim ng sama ng loob si Luna sa lalaki dahil mabilis din namang nakarecover ang paa niya. Iika-ika man ay nailalakad na niya ito ng maayos. Kahit papaano. Saglit na nag-usap ang dalawa at sa sumunod na araw ay nagkita ulit sila para naman maibalik ni Luna ang panyong ipinahiram sa kanya ni Sol. Nung hapon na yon ay naisipan ng dalawa na magkita sa isang kainan pagkatapos ng kanilang trabaho. Mabuti naman maayos na yung paa mo. Oo, sinunod ko yung sinabi mong lagyan ng yelo. Pasensya na ulit ha. Babawi na lang ako. Ako na magbabayad dito sa kinakain natin. Wag na, Hayaan mo na akong bumawi. ayoko lang kasi na isipin mo na inaabuso kita. Pero sige, kung gusto mong bumawi, hahayaan kitang bumawi. Wala namang pang-aabusong nangyayari. Isipin mo na lang na ito ang kabayaran sa katanghaang ginawa ko nung araw na natapilok ka. Sa bagay, 2 araw din kasi akong absent sa trabaho eh. Kaya marapat lang pala na ilibre mo ko ngayon. Ano ba kasing meron nun at parang wala ka sa sarili mo? May problema ako sa puso eh. Ha? Pero ang bata mo pa. Hindi naman literal. Ah, akala ko naman may sakit ka sa puso. Bakit? Anong nangyari? Yung babaeng mahal ko kasi napunta sa iba. Ganun ba? Bakit mo siya hinayaang mapunta sa iba? Wala eh. Hindi kasi kami bagay para sa isa't isa. At paano mo naman nasabi yan? Mayaman siya, tapos mahirap lang ako. Hindi naman problema yun eh. Kapag nagmamahalan kayo, malalampasan niyo ang bawat problemang ibabato sa inyo. Hindi yun ganun kadali. Hindi naman to drama sa radyo na nagkakatuluyan ng mga taong langit at lupa ang pagitan. Hindi mo siguro kasi ipinaglaban, kaya ganun na nangyari. Ikaw ba? Anong gagawin mo kung kunwari ako yung boyfriend mo tapos bigla mong nalaman na nagkaroon ako ng anak sa ibang babae? Siyempre, masasaktan. Ako yung karelasyon mo. Paano ka magkakaroon ng anak sa iba? Ibig lang sabihin nun niloloko mo ko at para sa akin kapag niloko mo ko, hindi na kita pagbibigyan pa. Kung ganun, tama lang pala yung ginawa ko. Sandali. Ibig mong sabihin na buntis siya ng ibang lalaki? Yung babaeng mahal mo? Oo, ganun na nga nangyari. Gusto naman niyang salbayin yung relasyon namin. Gusto niyang makipagtanan sana, kaso hindi ako tumuloy kasi nga nalaman ko may bata na sa sinapupunan niya. Pero mahal mo pa rin ba siya hanggang ngayon? Oo, mahal na mahal. Kaya nga ako nagkakaganito eh. Ang daming katanungan sa isipan ko ngayon. Paano kung tinanggap ko na lang yung bata? Paano kung nagtanan na lang talaga kaming dalawa? Baka sakaling hindi na ako nasasaktan ngayon. Alam mo, maganda yung naging desisyon mo. Bakit mo naman nasabi? Ang bata, nabubuo sa pamamagitan ng 2 tao. Maliban na lang kung pinuwersa yung ex mo na mukhang hindi naman base sa pagkakakwento mo. Ibig sabihin nun, hindi tapat sa'yo yung babae. Hindi rin. Alam ko na mahal ako ni Belen. Pero nagkaroon siya ng anak sa ibang lalaki, tama ba? Tama, pero... Doon pa lang tama lang ang ginawa mong desisyon. Mahirap ka, oo. Pero kahit na ganun, karapatan mo pa rin magkaroon ng karelasyon na tapat at walang halong panluloko. Maniwala ka sa akin, marami pang babae dyan. Ay, marami nga. Pero iilan lang ang katulad ni Belen. Kung ako sa'yo, kalimutan mo na yung Belen na yan. Ikaw ba? Nakalimutan mo na ba agad yung nobyo mo? Iba naman yun sa amin eh. Nawala sa akin si Manuel hindi dahil nagloko siya, kundi dahil sumakabilang buhay na siya. Pero mahal mo siya. At ganun din ako. Mahal ko si Belen. Sana maintindihan mo yun. Naiintindihan kita. Pasensya na kung masyado ako nang hihimasok. Tama naman yung mga sinabi mo. Masakit nga lang marinig ang katotohanan.
Papa Dudut, doon na po nabuo ang hindi inaasahang pagkakaibigan sa pagitan nila Sol at Luna. Simula noon, kapag may oras sila ay naghihintayan sila sa lugar kung saan sila unang nagkita para pag-usapan ang naging araw nila. May mga pagkakataon din na lumalabas sila para magliwaliw. Unti-unti ang pagkakaibigan nilang yon ay nakabuo ng matatag na pundasyon. Sa kanilang pagsasama, Papa Dudut, ay maraming napagtanto si Luna na pagkakahalin tulad nila ni Sol at Manuel. Tulad ni Manuel ay mabait at maalaga din si Sol. May mga bagay itong ginagawa sa kanya na dating ginagawa na sa kanya ng namayapan niyang nobyo. May tinatago rin po itong kakulitan at minsan kahit matigas ang ulo ay lagi naman siyang nauunang magpakumbaba. Kaya siguro'y mabilis na gumaan ang loob ni Luna sa binata dahil nakikita niya si Manuel dito. Tumagal ng ilang taon ang pagkakaibigan nila hanggang sa napansin ni Luna na unti-unti na palang nahuhulog ang loob niya kay Sol. Para kay Luna, si Sol ang bagong araw sa buhay niya. Mahabang panahon din kasi na wala siyang ibang ginawa kundi ang kumayod para sa pamilya. Noon lang ulit niya naramdaman kung paano maging masaya sa tulong ng ibang tao. Kaso nga lang ng panahon na yon, ay hindi pa rin nawawala sa puso ni Sol ang babaeng unang nagpatibok sa puso niya. Hanggang noong mga araw na yon ay si Belen pa rin talaga ang nakaukit sa puso niya, Papa Dudut. Alam ni Luna noon na may ibang babae pa rin nilalaman ng puso ni Sol. Ganon pa man ay nanatili pa rin siya bilang kaibigan para sa binata. May punto nga noong sinusubaybayan pa nila si Belen na parang stalker. Nung nakita ni Luna kung ano ang itsura ni Belen ay saka lang niya na-gets kung bakit hirap pa si Sol na pakawalan ang babae sa buhay niya. Sobrang ganda daw kasi ni Belen, Papa Dudut. Parang modelo ang dating, parang anghel. Parang sa kanya na ibinuhos lahat ng kagandahan sa mundo. Kaso nga lang kahit anong gawin ni Sol ay kasal na ito. May anak na si Belen at may sarili ng pamilya. Maganda na ang buhay nito kasama ang asawa niya. Masakit para kay Luna na makitang nasasaktan pa rin noon si Sol tuwing nakikita niyang masaya na si Belen sa sarili nitong buhay. Pero ang mas masakit pa para sa kanya ay nandun naman siya na pwedeng pumuno sa sugatan niyang puso. Kaso nga lang ay hindi ito makita ni Sol dahil bulag pa siya sa pagmamahal nito para kay Belen. Ang ginawa na lang ni Luna ay tinulungan niya ang binata na mag-move on. Tinuruan niya si Sol kung papaano gawin at lutuin ang mga paborito niyang pagkain. Nahilig din noon sa pagkatanim si Luna kaya ibinahagi rin niya ang hobby niyang yon sa binata. Ang nakakatuwa, Papa Dudut, kahit na hindi naman daw talaga interesado si Sol sa mga ipinagagawa sa kanya noon ni Luna, ay sinasabayan pa rin niya ito. Kahit papaano ay nakatulong daw naman yon para matanggal sa isipan niya si Belen. Sa mga araw na magkasama sila ay mas lalo pang lumalim ang pagkagusto ni Luna kay Sol. Dahil wala na siyang ibang mapagsabihan tungkol sa nararamdaman niya ay nilapitan niya ang kaibigan niyang si Patricia para magpatulong sa lumalalang pagkagusto niya para kay Sol. Patricia, may tanong ako sa'yo. Ano yun? Paano kung umiibig ka sa taong may iniibig ng iba? Anong gagawin mo? Hoy, bawal yun! Bawal mang-agaw ng pagmamayari ng iba. Hindi naman siya pagmamayari ng iba. Tsaka wala naman akong aagawin kung sakali. Ang tinatanong ko sa'yo, paano kung nahuhulog na yung loob ko sa isang tao na iba naman ang gusto? Sandali lang. Ito bang katanungan mong to may halong katotohanan o tanong lang ba talaga? Totoong tanong. May minamahal na ulit tong puso ko. Totoo! Congrats! Huwag ka muna magsaya. May problema nga eh. Oo nga pala. Ano ulit yung tanong mo? Ganito kasi,
May nakilala akong lalaki. Pangalanan natin yung lalaking yan, ha? Sino siya? Si Sol. Nakilala ko lang siya sa daan habang pauwi ako noon. Itong Sol na to, nagustuhan mo dahil… Dahil mabait siya. Marami siyang katangian na halos kapareho ng kay Manuel. Kaso hindi ka niya gusto. Hindi ko alam. Hindi pa naman niya alam na may gusto ako sa kanya eh. Kaya hindi ko rin malalaman kung may gusto siya sa akin ngayon. Basta ang alam ko, yung puso niya ay tumitibok pa rin hanggang ngayon para sa ibang babae. Naku, mahirap yan. May kaagaw ka eh. Pero yung babaeng yun kasal na sa ibang lalaki. Sandali. Naguguluhan ako. May gusto kang lalaki. Si Sol, tama? Oo. Tapos si Sol naman, may gustong ibang babae? Oo, si Belen. Gusto niya si Belen. Tapos itong si Belen may asawa na. Oo, meron na, si Frank. Pero mas nauna si Sol na nagmahal kay Belen. Pumangalawa lang si Frank. Pero si Frank ang pinili at hindi si Sol. Si Sol dapat ang pipiliin niya kaso nabuntis siya kay Frank. Kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi ikasal kay Frank. Pero ano nang sitwasyon ngayon? Sino-sino nang magkakasama? Sa ngayon, mag-asawa na sina Belen at Frank. Si Sol, nananatiling sawian ng puso. Tapos ikaw naman, umiibig na kay Sol. Ganun na nga. Ano sa tingin mong dapat kong gawin? Kung wala naman na palang pag-asa si Sol kay Belen, kasi sabi mo nga ikasal na siya, may tsansa ka. Paano? Umamin ka sa kanya. Ayoko. Baka mamaya hindi pala niya ako gusto. Baka masira lang yung pagkakaibigan namin. Kung ayaw mong umamin, iparamdam mo na lang sa kanya yung pagmamahal mo. Hindi naman siguro siya manhid para hindi niya mapansin na nagkakagusto ka na sa kanya. Paano ko ipaparamdam? Paano ka ba magmahal? Kung ano yung ginagawa mo para sa mga taong mahal mo, gawin mo sa kanya. Kung wala pa rin mangyari, baka hindi talaga siya para sa'yo. Ganito na lang, imbitahan mo siya sa birthday ko nang makilala ko siya. Akong gagawa ng paraan para mas mapalapit kayo sa isa't isa. Bilang selebrasyon sa kanyang 32nd birthday ay sa dagat nag-celebrate si Patricia Papadudut. Kasama ang buong pamilya nito pati na rin ang kanyang asawa ay inimbitahan din niya sina Sol at Luna. Naging maayos at masaya naman ang birthday celebration na yon. Sa mga araw na nagkasama sina Sol at Luna, sa dagat ay si Patricia ang gumawa ng paraan para mas mapaglapit pa ang dalawa. Pero ang masayang araw na yon ay agad ding natapos nung isang bagyo ang hindi nila inaasahang dumating sa Pilipinas. Walang kamalay-malay noon sina Luna sa paparating na dilubyo. Bigla na lang daw noong kumulimlim at nagsimulang bumuhos ang ulan. Lumakas ang ulan na sinamahan pa ng nakakatakot na lakas ng hangin. Nung unay inakala ng lahat ng mabilis lang dadaan ang bagyo. Pero hindi nila inaasahan ang mabilis na pagbaha sa lugar na kanilang tinutuluyan. Pagsapit ng gabi ay abot bewang na ang tubig kaya nagpa-rescue na ang pamilya nila Patricia. Mabilis na lumubog ang tinutuluyan nilang bahay kaya kinailangan nila na umakyat sa bubungan. Isang rescuer naman ang agad na dumating para tulungan sila. Kaso nga lang ay hindi sila nagkasya sa rescue boat. Sa huli ay si Sol na ang nagpasyang magpaiwan dahil ayaw namang umalis ni Luna na hindi kasama si Sol ay sinamahan niya ang binata. Nangako naman ng rescuers na babalik kaagad sila pagkatapos nilang maihatid sa evacuation sina Patricia Papadudut. Luna, ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Hindi ka ba nilalamig? Medyo. Pero hindi ko na yun nararamdaman kasi natatakot ako para sa lagay natin ngayon. Huwag kang mag-alala. Babalik din daw agad yung rescue boat para kunin tayo. Sana nga makarating sila agad sa ligtas na lugar. Hindi ko na alam ang gagawin ko kapag inabot tayo ng tubig dito sa bubong. Huwag kang mag-alala. Hindi naman kita pababayaan eh. Natatakot ako, Sol. Hindi ako marunong lumangoy. Magdasal ka lang. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Oh, Diyos ko, dito na po ba ako mamamatay?
Patawarin niyo po ako sa lahat ng kasalanang nagawa ko. Kayo na po ang bahala sa amin. Magtiwala ka sa akin. Hindi kita hayaang mapahamak. Basta dito ka lang sa tabi ko. Maraming salamat. Salamat din at nanatili ka. Sa totoo lang, natatakot din ako. Kung ako lang naiwan dito mag-isa, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Hindi kita pwedeng iwan. Ako ang nag-imbita sa iyo na pumunta rito, kaya hindi kita hahayaang mag-isa lang. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung sakali mang may mangyari sa iyong masama. Alam mo, naaalala ko sa iyo si Belen. Bakit naman? Kasi katulad niya, ikaw lang din ang nagbigay ng importansya sa akin kahit na ganito lang ako. Huwag mong nilalang yung sarili mo, Sol. Hindi mo lang siguro napapansin pero maraming taong nagmamahal sa'yo. Tulad naman Nino. Ako, hindi mo ba nararamdaman yung pagmamahal na binibigay ko sa'yo? Ibang klase ng pagmamahal naman kasi yun. Pagmamahal bilang kaibigan. Hindi lang kaibigan. Anong ibig mong sabihin? Alam kong wala sa lugar tong sasabihin ko. Kasi binabagyo na tayo't lahat pero hindi natin alam kung ano mangyayari sa atin dito ngayon. Kaya sasabihin ko na sa iyo ang totoo bago pa mahuli ang lahat. Hindi kita maintindihan. May gusto ako sa iyo, Sol. Talaga? Oo. Kaya ako nandito. Kaya kita sinamahan. Kaya ayaw kitang iwan kasi may nararamdaman na ako para sa iyo. Luna. Sorry. Kung ano-ano nang pinagsasasabi ko. Kalimutan mo na lang yung mga sinabi ko. Halo-halo na yung nararamdaman ko ngayon eh. Sana bumalik na yung rescuers para ma-rescue na nila tayo. Halika rito. Tumabi ka sa akin para mawala yung takot mo kahit konti. Makakaligtas tayo dito. Hindi ko hayaang may mangyari sa atin. Salamat. Ngayong alam ko na kung ano ang totoong nararamdaman mo para sa akin. Hindi na kita pakakawalan sa tabi ko. Papadudot hindi na raw po bumalik ang rescue boat noong gabing yon. Nanatili sina Sol at Luna sa bubong ng tinutuluyan nilang bahay. Sa ilalim ng malakas na hangin at ulan. Kahit na sobrang lamig, walang ilaw at walang kasiguraduhan. Sa kanilang kaligtasan ay parehong hinintay ng dalawa na mag-umaga. Halos 15 oras silang nanatili sa lugar na yon bago sila naisalba ng mga rescuers. Pagkarating nila sa evacuation center ay sari-saring emosyon ang naramdaman ni Luna. Marami ang tulala, umiiyak at hindi alam ang gagawin. Agad na hinanap ni Luna sina Patricia sakalang siya nakahinga nung muli niyang nakita na safe ang dating amo niya. Kaso nga lang ay isa sa kanila ang nawawala, Papadudot. Walang iba kundi si Patricia. Doon na napansin ni Luna na may mali. Namumugto ang mata ng nanay ni Patricia samantalang hindi naman mapakali ang asawa nito sa pakikipag-usap sa mga otoridad. Saka na lamang nalaman ni Luna ang nangyari nang makausap nito ang mga dati niyang amo. Kaya pala hindi na bumalik ang rescue boat ng gabing yon ay dahil tumaob pala ito dulot ng lakas ng ragasan ng tubig. Nakaligtas naman ang mga sakay nito maliban kay Patricia na mabilis na inanod ng tubig. Papadudot October 20 nung nangyari ang bagyo. Pero October 31 na nahanap ang mga labi ni Patricia. Isa raw ang sakunang yon sa mga hinding-hindi makakalimutan nila Sol at Luna sa buong buhay nila, Papadudot. Mula sa kasiyahan ay nauwi ang pagtitipon na yon sa isang trahedya. Nawalan sila ng kaibigan pero kasabay nito ay isang realization din ang napagtanto ng dalawa sa kalagitnaan ng dilubyo. At yun ay kung gaano sila kahalaga para sa isa't isa. Pagkatapos ng nangyari, sakalang nalaman ni Luna kung gaano pala kalala ang nangyaring bagyo. Ang bagyong Kading ang maituturing na pinakamalakas na bagyong nanalanta sa Pilipinas ng taong yon, Papadudot. Marami ang napinsalang kabahayan, marami ang namatay at nawala at isa na nga po sa mga binawian ng buhay ng panahong yon ay si Patricia na matalik na kaibigan ni Luna.
Damang-dama ko ang sakit na nararamdaman ni Luna nang ikinuwento niya sa akin ang pagkawala ng best friend niya. Napakalaki raw kasi ng naging ambag ni Patricia sa buhay ni Luna at ang lahat ng ito ay araw-araw niyang pinagpapasalamat. Ilang araw na pinagluksa ni Luna ang pagkamatay ni Patricia at sa mga araw na mabigat ang kalooban nito ay kailanman ay hindi siya iniwan ni Sol, Papa Dudut. Luna, uminom ka muna ng tubig. Salamat. Hindi pa rin talaga naniniwala tong isipan ko na wala na si Patricia. Nakikiramay ako sa iyo sa pagkawala ng kaibigan mo. Salamat. Salamat at hindi mo ako iniwan, Sol. Kung wala ka sa tabi ko, hindi ko alam kung kakayanin ko pa bang harapin tong kalungkutan na meron ako ngayon. Sabi ko naman sa iyo, hindi na kita hayaang malayo sa akin. Lalo na ngayon na nabawasan ka na naman ng mahal sa buhay. Bakit kaya ganun? Lagi na lang akong binabawian ng mahal sa buhay. Kung sino yung mga taong napapalapit sa puso ko, sila pa yung maagang nawawala. Ganito kasaklap ang buhay natin dito sa mundong to. Hindi natin alam kung hanggang kailan ang itatagal ng buhay natin. Kasi sa simula pa lang, hindi naman talaga atin to. Nakakalungkot lang isipin na hindi man lang naranasan ni Patricia ang makabuo ng pamilya. Ang tumanda. Hindi niya na makikita yung pangarap niya para sa akin na ikasal balang araw sa taong nakatakda para sa akin. Naniniwala ka ba sa kabilang buhay? Oo. Kasi yun lang naman ang tanging pinangahawakan nating mga naiwan dito. Kahit papano, nakakapagpalubag loob na isiping nasa paraiso na sila. Masaya at walang problema. Tama ka. Dun sa kabilang buhay mararanasan ni Patricia ang bagay na hindi niya nasubukan dito. Panigurado naman ako na babantayan ka pa rin niya. Makikita pa rin niya ang mga susunod na kabanata sa buhay mo. Salamat talaga sa pagsama mo sa akin. Walang anuman. Ay, Luna, yung mga bagay na nasabi mo nun sa akin nung magkasama tayo sa bubong ng tinutuluyan natin, totoo ba talaga yung mga yon? Yun ba? Kalimutan mo na yun. Wala lang ako sa wisyo nun. Ganun ba? Kasi kung totoo yung mga yon, gusto ko rin sanang kumpirmahin tong nararamdaman ko sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Gusto sana kitang ligawan. Ha? Naisip ko na sinasayang lang natin yung oras natin sa pagtatago ng nararamdaman natin sa isa't isa. Yung nangyaring trahedya sa atin, dun ko napagtanto kung gaano kakahalaga para sa akin. Dun ko napagtanto na kung ano yung nararamdaman mo para sa akin, yun din ang nararamdaman ko para sa'yo. Sol. Kaya sana, hayaan mo akong ligawan kita para mapatunayan ko sa'yo ang sinseridad ng mga sinasabi ko. Sol, totoo ba to? Oo, totoo to. Hindi ko man nasungkit ang buwan nung una akong umibig. Heto ako ngayon, susubok ulit. Kaya sana, bigyan mo ako ng pagkakataon na ipakita naman sa'yo ang pagmamahal ko. Pumapayag ako magpaligaw sa'yo. Maraming salamat, Luna. Kung nandito lang sana si Patricia, matutuwa siya sa nangyayari ngayon. Natitiyak kong nakangiti na siya ngayon sa langit. Simula ngayon, ako na ang magiging sandalan mo. Ako na ang magbibigay ng liwanag at saya sa buhay mo. Ibibigay ko sa iyo ang isang bagay na matagal nang nawala sa iyo. At yun ang muling magtiwala sa pag-ibig. Papadudot ilang buwan ang lumipas simula nang nangyaring trahedya ay nagsimulang ligawan ni Sol si Luna. Noong mga panahong iyon ay limot na niya ang nangyari sa kanila ni Belen. Para bang ang mga sakit na naramdaman niya noon mula sa dalaga ay pinalitan ng tuwa at saya dahil kay Luna. Nakakatuwa nga dahil pareho silang nanggaling sa failed relationship. Kaya pala hindi sila nagkatuluyan ni Belen dahil ibang babae pala ang nakalaan para sa kanya.
Sa kabilang banda ay maaga mang nawala ng minamahal si Luna ay agad din namang dumating si Sol sa buhay niya. Ang bagong lalaking nagmahal sa kanya ng totoo. Para silang dalawang bituin mula sa kalawakan na dating nag-iisa. At walang kasama pero sila ay pinagtagpo ng tadhana at pinagsamang dalawa. Kilig na kilig ako noon, Papa Dudut, habang kinikwento sa akin nila Sol at Luna ang parte ng buhay nilang yon. Hindi naglaon ay sinagot din ni Luna si Sol. Si Sol na ang naging bagong kaibigan ni Luna. Siya na ang naging kasangganito sa bawat problema at naging katuwang sa bawat kasiyahang dumarating sa buhay niya. Umabot sila ng 2 taon bilang magkasintahan. Ayon kay Sol, isa daw yon sa parte ng kanyang buhay na hindi niya malilimutan. Dahil ang mga panahong yon ay kung kailan nagkaroon ng bunga ang pagmamahalan nila ni Luna. Luna? Luna, anong ginagawa mo rito sa bahay? Andyan ka na pala. Kanina pa kita hinihintay. Bakit hindi ka pumasok? Halika, pumasok muna tayo sa loob. Wag na. Dito na lang muna tayo sa labas mag-usap. Bakit? May problema ba? May gusto sana akong sabihin sa'yo. Ano yun? Sol, sa tingin ko nagdadalang tao ako ngayon. Ha? Paano mo nasabi? Nagpatingin ka ba? Oo, nagpatingin ako sa manghihilot. Ang sabi niya, may sintomas daw ako ng pagbubuntis. Ilang araw na rin akong hindi dinadatnan. Tsaka palagi akong nahihilo at nagsusuka pagkagising ko sa umaga. Totoo ba? Buntis ka talaga? Sa tingin ko, oo. Magiging tatay na ako? Hindi ka ba natatakot? Bakit naman ako matatakot? Kung ano ang nandyan sa sinapupunan mo ngayon, yan ay bunga ng pagmamahalan nating dalawa. Pero hindi pa natin kaya magkaroon ng sariling pamilya sa ngayon. Biyaya yan mula sa itaas. Kung ibinigay sa atin to ng ganito kaaga, sino ba naman tayo para questionin yun, di ba? Tsaka pareho naman tayong may trabaho. Kaya naman natin buhayin ng bata kung sakali. Ano na lang ang sasabihin ng ibang tao? Mas mauuna pa tayo magkaroon ng anak bago tayo ikasal. Kung gusto mo, magpakasal na tayo ngayon din. Saan naman tayo kukuha ng ipangkakasal natin? Pareho naman tayong walang ipon. Hindi naman natin kailangang ikasal agad sa simbahan eh. Pwede namang sa uwis. Unahan na natin yung mga taong mapanghusga. Kung may masabi man sila, ang mahalaga, legal na tayo kung sakali. Sigurado ka na ba rito? Matagal na akong sigurado sa'yo, Luna. Huwag kang matakot. Ano bang ikinababahala mo? Yung mga tsismosa? Hayaan mo silang magtsismisan. Kung ako ang tatanungin mo, handang-handa na ako maging tatay. Handa na ako maging asawa mo. Di ba nga, palagi nating sinasabi na maikli lang ang buhay? Kaya bakit pa natin patatagalin to kung pwede nang gawin ngayon? Ay, tama ka nga. Biyaya to mula sa Diyos. Hindi tayo dapat natatakot. Pero para makasiguro tayo, gusto mong samahan kitang magpatingin sa klinik? Libre ang check-up dun. Pwede ba? Oo, pwede tayong pumunta sa Biyernes. Sige, para makumpirma na ang lahat. Sabik na akong malaman kung anong magiging anak natin. Ano sa tingin mo? Babae o lalaki? Huwag ka muna magbilang ng manok na hindi pa napipisa. Hindi pa tayo sigurado na buntis nga ako. Katawan mo yan. Tiwala ako sa nararamdaman mo. Gusto mo, ipakita natin kay nanay ang tiyan mo? Sigurado ako na alam niya kung buntis ang isang babae o hindi. Kasi naranasan na niya yun. Paano kung magalit sila? Hindi sila magagalit. Mas matutuwa pa sila kaysa sa akin kapag nalaman nilang buntis ka. Sige, pero kung sakali mang buntis nga ako, wag na muna sana nating ipagkalat. Oo naman. Halika, pumasok na tayo. Alalahin na kita. Salamat. Sana babae. Babae ang gusto mo? Ako naman gusto ko ng lalaki. Abangan na lang natin sa susunod na 9 na buwan.
Papadudot na kumpirma na buntis nga si Luna ng mga panahong yon. Bago pa man ipanganak ni Luna ang dinadala niyang bata sa kanyang sinapupunan, ay nag-decide na sila ni Sol na magpakasal na. Wala pa silang sapat na ipon noon kaya sa West na lamang muna sila nag-isang dibdib. Kasama ang kani-kanilang pamilya ay ginawa ng opisyal nila Sol at Luna ang pagsasama nila. Hawak-hawak ang pangakong hindi nila iiwan ng isa't isa sa hirap man o ginhawa hanggang sa sila'y parehong tumanda na. Makalipas ang 9 na buwan ay isinilang ni Luna ang kanyang panganay na anak at pinangalanan niya itong Amanda. Sa mga sumunod na taon ay naging matiwasay naman ang buhay pamilya ng dalawa. Nagpatuloy si Luna sa kanyang trabaho bilang kusinera samantalang naging maayos naman ang trabaho ni Sol sa pinapasukan niya. Nasundan pa si Amanda ng 2 pang kapatid na sina Victor at Benilda. Papadudot, dito na po nagtatapos ang love story nila Sol at Luna. Pero hindi pa po tapos ang kwento ko sa inyo. Sa susunod kong sulat ay makikilala ninyo kung ano nga ba ang papel ko sa buhay nila Sol at Luna at kung kumusta na ba sila ngayon. Hanggang dito na lamang po muna ang sulat ko sa inyo. Maraming salamat at mabuhay po kayo. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Estrella. May mga bagay talagang sadyang hindi nakalaan para sa atin, pero wag sana tayong panghinaan ng loob. Dahil pagkatapos ng mga kabiguan ay sigurado akong susundan ito ng mga bagay na matagal nang nakaplanong mapa sa atin. Magtiwala lang tayo sa plano ng Panginoon. Dahil ang mga planong inihanda niya para sa atin ang siya talagang nakatakdang mapapa sa atin. Hanggang sa muli mga kapuso, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories #1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.